o yung kadalasan natin tinatawag na marriage contract. Pero ano nga ba ang kahulugan ng kontratang ito? Ang kasal ay isang natatanging kasubuan ng permanenteng pagsasama na pinangangatawanan ng isang lalaki at ng isang babae na ayon po sa ating batas ay para bumuo ng buhay mag-asawa at ng pamilya. Sa ating bansa ay minsan naman po nabibigyan ng pagkakataon ang isang tao na makasal o magpakasal dahil wala po tayo dito ng tinatawag na divorce. Divorce? Ayun. Tatandaan niyo pala dito. Dapat na maging malikhain ang isang mabuting pag-aasawa. Hawakan natin lagi ang kamay ng ating kapareha. Lagi natin alalahanin na sabihin ang salitang mahal kita o I love you kahit isang beses lamang sa isang araw. Huwag tayong matutulog ng may galit o kahit tampuhan lamang sa isa't isa. Dapat meron tayong kakayahang umalino at magpatawad, magbigay ng isang kapaligiran na kung saan ang bawat isa ay maaaring lumago ang pag-iisip, emosyonal at spiritual. Sabay ninyong haharapin ang mundo ng magkasama. Ito ay hindi lamang pag-aasawa ng tamang tao, magpuso ay pag-aasawa ng tamang kapareha. Unang Korinto 13, versikulo 4 hanggang 8. Ang pag-ibig ay matyaga at mabait. Ito ay hindi naiinggit, hindi nagmamapuri o nagmamataas. Ito ay hindi nag-uugali ng hindi nararapat. Hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan. Hindi magaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Hindi ito nagadala sa kalipuan, kundi nagadala lamang sa katotohanan. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Ito ay naniniwala sa lahat ng bagay. Umaasa sa lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay hindi nagawalas. Mga minamahal ko ikinakasal, kung bakit kayo naririto ngayon at ipinagdiriwang ang kasalan ito ay dahil sa pag-ibig. Sa isang misteryosong paraan ay ipinagtagpo kayo. Ipinula ang pag-ibig sa inyong mga puso at ngayon pag-iisahin sa harap ng Diyos at sa harap ng mga taong naririto ngayon. Ang inyong pag-ibig sa isa't isa ay naway maging matatag sa lahat ng uri ng pagsubok na inyong haharapin sa gitna ng inyong pagsasama. Ano mang suliranin o pangyayari ang dumating sa hirap man o sa ginhawa, sa lungkot at saya, may sakit man o wala, naway manatiling tapat at puno ng pag-ibig sa isa't isa. Mga minamahal ko ikinakasal, ang pag-iisang bibig na ating isinasagawa ngayon ay mayroong importanteng katangian. Inag-isa o unity. Ito'y nakakahulugan ng pag-iisang bibig ng isang lalaki sa isang babae ay eksklusibo sa kanila lamang dalawa at hindi na sila maaaring magpakasal pa habang umiiral pa ang isa nito.
Sinabi nga po ng Diyos sa libro ng Genesis na ang tao ay iwan ng kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging iisa. Ang sino ang pinag-isa ng Diyos ay walang taong maaaring maghihiwalay sa kanya. Ang pagpapakasal ay hindi sa pangkaraniwan at panandaliang pagsasama lamang. Bagkus ito ay panghabang buhay na kasunduan o permanente pagsasama. Kaya ay tatanungin kita, ikaw ba ay nakahandang balikatin ang buhay mag-asawa sa hirap at ginhawa sa piling ni Gilbert? Yes po.